God is good. All the time. And all the time. God is good. And all the time. God is And God is good. good. All the And God is time. good. All the time. Pagkatod kayo. Kampay niya. Diriin kayo lang kakabsat. No kasat no at kinaimbag iti apo nakaisom na data. Kastamat mo mas nais isom iti apo kapukay ka. Amen. Because this is the blessed Sunday of the Lord. So this is the special day of the Lord na andoon na ibinigay natin ang oras natin for exactly 10:10. Amen. So ito po ang oras para ating pong pakinggan ang kanyang mga salita. Before na ating pong pakinggan ang kanyang salita, sabihin mo, Lord, create in me a pure heart. Sabihin nyo ng todong-todo, ng sabihin nyo sa Panginoon, Lord, i-create mo ako ng napakaganda at napakalinis na puso sa pakikinig sa iyong mga salita. Na walang bahid na kahit anumang problema, bahid na anumang mga mantsa sa ating puso, kundi sabihin mo, Lord, this is the day na ibinigay mo para pakinggan ko ang iyong mga salita, and please, Lord, create in me a pure heart. Amen. So, willingness to change by leading of the Holy Spirit. This is the theme of today. Willingness to change by leading of the Holy Spirit. In Psalms chapter 51, verse 10, ating pong basahin. Ayan. Ang sabi niya doon, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. So, napakaganda po itong mensaheng ito sapagkat ito ay mensahe ng bawat isa sa atin. Bilang isang Kristiyano, are you willing to change because of God? Amen. Ano kikitaan di electric pan, dito kikumita? Are you willing to change because of God? Isum kayo man. Are you willing to change because of God? Are you willing to create a new heart and a pure heart because of God? Amen. Kung sinabi mong amen, makinig ka, kapatid. To be willing to change by the leading of the Holy Spirit, ibig pong sabihin nito, letting go of your own plans to follow God. Anong ibig sabihin po nun? I-let it go mo na. Ang lahat ng mga hindi plano ng Diyos sa buhay mo and follow the plan of God of you. Amen. Kailangan po natin na i-let it go yung mga sarili po nating kaplanuhan. Kailangan na i-follow po natin yung plano ng Diyos nang higit sa akala mong plano sa buhay mo. Ito po, ang willing na pag-change na iyong sarili, it requires a humble heart. Siyempre, hindi ka mababago kung walang humility. Hindi mababago kung walang puso mapagpakumbaba. Kung ang nandiyan ay pride, hindi po pwede ang pride plus humble equals humble. Kundi humble equals humility. So, it requires a humble heart. Sino po ba ang mapagpakumbaba ang puso ngayon? Sabihin nga ng praise the Lord. Praise the Lord. Pay sumat lang. Talaga. Kasano ko na lang nagpangit ka, ayati ko na. Praise the Lord. Mas mapangit ka. Aray mo pa ka. Amen. Pag sinabi niyong gano'n, thank you, sister. Mas maganda ka nga. Pero mas maganda ako sa harapan ng Diyos. Amen. Kahit paano, kahit gaano pa yung sasabihin nila sa'yo na makapabuso nga kasjay, pero nandun pa rin yung humility. Yan po ang isang requirements to be changed. Willing to change, daily surrender. Kailangan always po tayong nagsusurrender sa lahat sa ating Diyos. Nang nangruna dagiti karakteristik tayo, ken karakter nga addaan kada tayo ang negatibo. Kailangan always surrender to the Lord and always positive, not negative. Willingness to change, kailangan po natin ang word na obedience. Obedience, kailangan po na pakinggan po natin yung voice to transform your character to be like Jesus.
Who is that voice? Nag-iisa lamang, kundi boses ng Diyos to transform your character into negative, turning to positive, to be like Jesus. Amen. Amen. Gurugi pa lang, mamampan kayo, aminan. Amen. Tiya po hanggang mababandong nga gitod keng katime, iti ko, bendisyon, ti panang load mo, ang amin. Ngayon, no kunak nga amen, amen, kunayo ya. Obedience to His voice as He transform your character to be like Jesus. So, obedience po, isa po sa mga requirements ng Diyos para andoon na mabago tayo. Kasi without obedience, meron kang humble heart. Without obedience, it's useless. Kailangan po na magkakasama po, magkakambal po yung mga yan. Kailangan po magkasama ang humble heart, kailangan po ang daily surrender sa Diyos, at kailangan po ng obedience. Meron po tayong mga step to follow the Holy Spirit. Ito po, number 1, surrender control. Ano po bang ibig sabihin po ng surrender control? Ito po ay kailangan natin pagtigil. Pagtigil po sa lahat ng mga old habits and the personal pride of yours. Ayan. Of yours, tadamang ti pride ko, tadamang pride mo. So, kanya-kanya tayo. Pero bakit? Yung pride na yan ay isa pong magic sarap sa atin kung papaano mo tatanggalin pa unti-unti sa buhay mo. Pero dahil warrior ka, kumabalbalin, ikatumon nga, diretso. Ito po ang isa sa mga maselan na kailangan po nating matanggal na hindi natin akalain. Akala mo napaka-humble heart mo, pero pag may narinig ka, lumalabas ang mga tono na hindi tono ng Diyos. Amen. Sinabi mo, yes, I have a humble heart. Pero pag meron kong narinig na sasabihin sa'yo, chismosa, tilay, bagbagana, nanggag mo, nagkyang-kyang talapayag mo, anya ti ko namatan, anya ada ebidensyang sigiman. Amen? Makiapakan. So, old habits, if your old habits noon ay talagang lagi mong inuulit-ulit noon na ang bawal ganito, bawal ganon, masungit ka noon, ginagawa mo yung mga bagay na hindi dapat sa Diyos, you have a new habits ngayon. Ano po ba yung mga new habits natin? Kabaliktaran nung noon ka at ngayon. Kung noon masungit ka, ngayon mabait ka na. Surrendering control, ibig pong sabihin nito, ito po yung choosing to let go your old habits. Ito na po yung sinasabi ko, na kailangan po nating i-choose, natanggalin na po yung mga old habits natin. Trying to let go, protect your ego. Ayan, so, lahat po tayo may ego. Amen. Yan po ay napakahirap maapakan pag ang ego mo naapakan. Bakit? Feeling mo, napahiya ka na. Pag-protect sa ego, maapakan. Isa sa mga iniwasan ng tao ang maapakan ng ego. Yun nga po, yung feeling niya, kahihiyan, pagkatalo sa isang sitwasyon, pagkatalo sa isang pangyayari dahil naapakan yung ego mo. Pero ito po ay isang requirements ng Diyos na once that you surrender to all to the Lord and you willing to change, kailangan pong you surrender all. Amen? And I'll protect our ego. Diyan yung willingness ka na magbago dahil kay Kristo. Amen? Kaya niyo po ba yun? Na yung ego po natin, kahit anong mangyari, kahit na maapakan pa yan, nandun yung humility. Hayaan mo dahil ang Diyos itataas ka niya. Mahirap po yung nagpapakataas sapagkat ang sabi ng salita niya, kung sino tataas, siya namang ibinababa ko. So ano ba ang gusto niyo doon? Magmamataas ka at ibababa ka ng Diyos. Magpapakababa ka pero itataas ka ng Diyos. Alin ka doon? Type A or type B? So, willingness to change, kailangan po nating isurrender ang mga, dapat po nating isurrender like ego. There is an armor of ego, the ego's armor. Ito po yung sandata ng ego natin, that the personal pride tricks you into thinking you must always be right. Amen. At the jikas-jikat nga tao na napaka-authoritative, na napaka-righteous, akala nga siya na lang yung tama.
Hindi na pinapakinggan yung mga surroundings niya. Basta sinabi niyang pula, pula. Pag sinabi kong puti, puti. Huwag mong sabihin dilaw dahil puti nga. Pero sa harapan ng Diyos, hindi po pwedeng ikaw ang masunod. If you're willing to change, you need to willing nga at daan nga ma-change iti so amin pati dayta nga amin nga authoritative nga ngiwat mo. Kailangan nga i-stop mo iti so amin nga dayta nga ego nga isumang pahamakin ka. Because eto po, etong ego na ito po yung patuloy na nagsasabi sa'yo na kung tatanggapin mo, mapapahiya ka. Kung susundin mo, ikaw ang mapapahiya sa lahat ng tao. Thinking you must always be right, that is the ego's armor. Strong or in charge, kailangan po na isurrender po natin ang ego's armor to the Lord. Amen. Ano po ba yung mga ego po natin na kailangan po natin isurrender sa Diyos? Huwag po tayong maging righteous. Dahil ang totoong righteous ang Diyos lang, pero kailangan ang guidance ng Diyos. Kailangan mong isurrender ang lahat para masurutan iti agkapagpaiswanan nga paypayso. Surrender by dropping your pride. Ito po yung isa sa mga surrender control na kailangan po nating i-drop. Kailangan po nating i-drop ang ating kayabangan. Ayan. Sino po ba ang mayabang dito? Sumango kanya. Mas mayabang ako sa'yo. Amen. Hindi pwede yan sa titulo ng Diyos. Pag binigyan ka ng titulo ng house and lot ng Diyos, hindi po pwedeng yabang ang nakasulat doon. Ang pangalan name is pride. Last name, chicken. And first name is pride. Pride chicken. Amen. Pag binigay ba yun ng Diyos sa'yo, gusto mo gano'n ang pangalan ng titulo mo? O ang pangalan mo, Louis Agustin. O kaya nun si Pride Chicken. Hindi po pwede yun. Once that you surrender to the Lord, lahat-lahat sa buhay mo, and you willing to change, kailangan you drop your pride. Amen. You admit when you are wrong. Kailangan hindi po pwedeng walang perfect dito, maliban na lamang nagpapangalang perfect. Ngamiti perfect nga panaagnagan, adala tamad iti mistake na. So amin, ang amin tayo adaan iti pagkapuyan na kung pagkamalian na. So you admit when you are wrong. Kung nakita mo na nagkamali ka, just drop your pride and accept your mistake. Amen. Awan nag-iminon. Mabisin kayon. Drop your pride and accept your mistake. Mahirap po yun. Pero alam ko na kayang-kaya po natin yon dahil willing ka na mabago ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, are you willing to change? Anya ko na nangay. Oh, yes, I do. Oh, narinig nyo kayong mismong magkatabi, kayo ang testigo ng bawat isa. If you surrender all to the Lord, you need to drop your pride, surrender to the Lord, and admit your wrong and accept your mistake. Humble yourself in James 4 verse 10. Basahin po natin dyan. Kasi si pride at saka si humble hindi po pwedeng magkatabi. Agbagyo, ganagkimat. Mamimili ka lang po doon. Kung gusto mong mabago ka ng Diyos, if you like to change because of God, mamili ka kung si pride o si humble. In James 4:10, ang sabi niya, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So yan po yung sinabi ko po kanina. Kung papalitan mo yan, magpakamataas ka at sa harapan ng Panginoon at ibababa ka niya. Amen. So, i-reverse lang po natin yan. Alin ka dyan? Pride ka ba o mapagpakumbaba ka? If you're willing to change,
matutunan mo dapat magpakumbaba sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay at sa lahat ng naririnig mo, sa lahat ng nakikita mo. Be humble. Control yourself and always put your mind, always be humble because you are a warrior of God, that you are willing to change. Kailangan mong baguhin dahil sa Espiritu Santo kayang-kaya mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Surrendering by old habits. Kailangan din po nating i-surrender. Kagaya po ng introduction ko kanina, we need to surrender our old habits. Letting go of routine by accepting the trigger. Amen? Stop, look, and listen. Sa stop pa lang, kailangan mapapa-stop ka na. Kung sinabi ng Diyos, stop the old habits, stop. Kung nga stop ting kabel mo, nagkama ka, ay mabalin pa yung continue dahil dyan. Amen? Kailangan stop tuldo. Hindi na po pwedeng magkama yan. Kasi, diretso pa yan. Stop sa mga nakasanayan mo na noon. At hanggang ginagawa mo pa rin ngayon, habits na pag sa mga sitwasyon o bagay na ginagawa mo noon, kung noon lagi kang naiinis, kat hanggang ngayon naiinis ka pa rin. Kung noon lagi kang galit, hanggang ngayon galit ka pa rin, lagi kang nagagalit, hot-tempered. So sabi ng Diyos, surrender old habits. Amen? Kung noon, addict ka sa cellphone, ngayon mas lalong addict ka. Alin doon ang na-change, positive o negative. So old habits, surrendering by old habits, kailangan pag sinabi ng Diyos, stop mo na. Paano kanya babaguhin kung patuloy puro kakama? I-stop mo para magtuldok ka. Tuldukan mo yung mga old habits mo para ang Diyos siya ang magpapatuloy to let go you. Amen? Let it go, ganun. Let it go. Amen? Frozen. Amen. Sa pagsitwasyon na ganyan, mga kapatid, hanggang noon ngayon, ang Diyos magpakailanman hindi nagbago. Ikaw ba nagbago? Are you let it go sa lahat ng old habits mo? Na let it go mo na ba yon? O hindi ka pa naka-move on? Mag-move on ka na, kapatid. Stop and move forward, not comma, and then continue. Surrendering your old habit is renewing by your mind through leading by the Holy Spirit in Romans chapter 12, verse 2. Anak nagangas tayo. Basahan tayo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong, ano po yon? Nawa nagdundun nga. Ano sabi po? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Pag-iisip, kalooban. Kalooban, pag-iisip. Pag-iisip ng tao at kalooban ng Diyos, may tama ka ba? Pag-iisip ng tao at pag-iisip ng Diyos, magkaiba. Pero kung kalooban ng Diyos at merong pagpapakumbaba at willing to change, kalooban ng Diyos masusundan mo. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kung gayon, magiging kalugod-lugod sa harapan tayo ng Diyos kung ang kabutihan at kalooban niya ay ating masundan sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. Pag-iisip to change. Mind that you're renewing, amen? Mind to restore. Mind nandun na may refresh ng Diyos. Mind to change. Mind nga niya, willing to change. So, Romans 12 verse 2, napakalinaw po ng salita ng Diyos. You need to change your old habits and choosing a new habits. Ano po ang new habits ninyo ngayon? Ano po ang new habits niyo ngayon? Mag-cellphone. Yan ang nakasanayan ng lahat ng tao. Without cellphone, I can't live. Living without your cellphone, I can't live. Amen? Karamihan. Lalong-lalo na ang mga kabataan. Old
old habits, kailangan po nating palitan ito ng new habits. Ano po ba yung mga yon? Pwede naman po nating hawakan yung mga yan, lahat ng mga bagay-bagay na makikita kanilang pagpapala. Makikita kanila na isang magandang halimbawa na sa iyong new habits, magkakaroon sila ng challenge because of you. Macha-challenge sila kasi noon, napakasungit mo ngayon, napakabait mo na. Noon, niya, kuripot ka, tatan, giver ka. Are you willing to change? Are you willing to change? Are you willing to change? Jesus asked Peter 3 times. Ngayon, ang tanong ng Diyos, sa pangatlong tanong niya, are you willing to change? If you are willing to change, let it go. Surrender your old habits and ask to the Lord for the new habits that restore and renew and refresh you to change you because you are willing to change. Amen. Listen daily, number 2. Ito po ang isa sa mga that the Holy Spirit andoon na may ifa-follow mo ang kagustuhan ng Espiritu Santo. Listen daily. Ano po bang dapat nating pakinggan araw-araw? Ano po? Read God's Word and pray to hear His gentle guidance. Read God's Word and pray to hear His gentle guidance. Paano po ba natin malalaman ang mga guidance ng Diyos? At sa ating pagbabasa ng Kanyang mga salita, paano po ba natin na ipapakita ito at nabibigyan ito ng oras? Set aside a quiet time each morning. Sino po ang nagbabasa ng salita ng Diyos paggising po niya sa umaga? Either Bible or yung application ng Bible sa cellphone. Pwede po bang itaas ang kamay kung sino pong nagbabasa ng salita ng Diyos every morning? So, si Pastor Freddy ang nagtaas. Ibig sabihin po nun, how we follow the Holy Spirit is sa number 2, bagsak po tayo. Kailangan din po natin bigyan ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lamang po yung cellphone, hindi lamang po yung pagtayo natin, nakaisip na tayo, yes, nagpipray naman ako, sasabihin mo. Pero iba ang pray, iba ang reading. Iba ang prayer, iba ang reading. So, kailangan patuloy na bibigyan po natin ito ng oras. Kung papaano ng ating pastor, binibigyan niya ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa umaga, kahit 5 minutes or 10 minutes, okay lang. At least nabigyan mo ng oras ang Diyos. Nabigyan mo ang salita niya. Yung isang araw na yon, nakamemorize ka ng isang memory verse. Malaking porsyento na yan para sa Diyos. At ma-memorize at mailagay mo, mapagpulbulay-bulayam, iti panunot kong pusong, time na dumating ang pagsubok, yung nabasa mong versikulo na yon, yun ang magiging kalakasan mo. Pwede rin namang sabihin natin, nagbasa ka ng Biblia every day, pero ang naka-memorize mo pa lang is John 3:16. Pwede ba yon? Valid po ba yon or invalid? Every time na magbasa ka, yes, Lord. Sige, agbasa ako. Nag-start up into Bigat Monday. Agbasa ako every day. I wake up. Magbabasa ako ng salita mo before I go to the work. Before na mapanak ti school. Lukatak iti application ko ti Bible. Lukatak iti Biblia. Basahan iti sasaom. Gam kailangan mo akat ngal-ngalong. Ibig kong sabihin, tarusam. Kailangan isa pusong. Haan nga, dahil lang na-memorize mo, it's enough. John 3:16. Amen. Kailangan, alam niyo po ba, hindi po mahirap pag-memorize ng salita ng Diyos. Kung iniintindi mo, at talagang pinagbubulay-bulayan mo yung sinasabi niya by word, maiukit yan sa puso at isipan mo. Set aside a quiet time each morning to read the Bible.
Pick one Bible. Yun na sabi ko sa inyo, pwede naman application. Pwede naman yan. Makakabasa ka pa ng salita ng Diyos. After that, na mabasa mo ang salita niya, just close your eyes after reading and wait in the silence for a minute. No kasano nga Espiritu Santo iti Dios, ilid na ka. So, your morning is a blessed morning. Bakit? Mula umaga hanggang gabi, maganda ang araw mo dahil inuna mo ang Diyos. So, mga kapatid, ipin mo ngayon, ipin mo, na itong salitang ito, kailangan gawin mo yung dapat. Dahil sabi mo kanina, tinanong ka ng 3 beses, are you willing to change? Your answer is yes. So, ito po ay assignment na kailangan po nating gawin. Every day, starting tomorrow, you need to read the Bible. Amen. Purasahan na po ito. You read your Bible. Kung wala kang application sa cellphone at sasabihin mo, hindi ka nabigyan noon ng Biblia, hindi yan valid. May application. Huwag mong sabihin, wala kang cellphone, meron kang cellphone. Kung wala kang cellphone, meron kang Bible. Kung wala kang Bible, may application. So, kahit sa dalawang yon, wala kang ligtas. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Inaantok pa ako. May pasok pa ako. Wala nang oras. Magluluto pa ako. Amen! Alam niyo po ba kung inuna niyo ang Diyos sa pagluluto mo? Suna nang tutipid sa kain ka? Ninikat na napig sa niya kay tikunam. Amen! So, this is the time to wake up in the morning to read the Word of God. Amen. Pero bakit tayo maniti ha? Pawala ka bumungin. Try to use audio to hear music. Ito rin po, maganda rin po ito na nakakatulong sa bawat isa. Alam niyo po ba, music is my stress reliever. Amen. Kaya, hindi po pwedeng wala pa akong speaker sa bahay. Time na ako po ay pagod, stress, maraming iniisip, I open the speaker, Bluetooth speaker, and then nagpatugtog ako. Nagpinta sa habsat. Nga dahil ka pa nagdingding ng buto, the word, number 1, na napaka-encouraging. Doon ka ma-encourage. Yan ang isa sa mga ginagamit ng Diyos. Pinapaintindi ng Espiritu Santo ang bawat salita na napapakinggan mo ina Kristiyana, hanga kanta nga makamundo. No, dikat agpatugtog ka yung mga Christian music, Christian songs. Maganda po yung yung songs ni, itry niyo po, Last Adam. Magaganda po yung music ni Last Adam. Alam niyo po, pag itry nyo yung mga po niya, album niya, mga non-stop, magaganda po. Meron po yung talagang totoong nangyayari. Na pagka yung Monday to Saturday, iba ka. Sunday, nag-iba ka ulit. Monday to Saturday, iba ka. Sunday, huli ka. Monday to Saturday, hindi ikaw. Linggo, ikaw nga. Ibig kong sabihin, sinasabi niya lahat ng mga kantang yun, ang totoong nangyayari sa buhay ng isang tao lang ng runa ng Kristiyano. So, do this as a mandatory. Mandatory. Anya ba tikit na nga sa uwan ti mandatory, Pastor Freddy? Talaga niya, patupag na pagalagadan. Nangugyaw, di Pastor Pagaji na madinga siya. Kaya't nga sa unwen, no dyan ti eskulaan, no kunata nga mandatory, ag uniform ka ma, ay kailangan ag uniform, kumana di dyanin. Hala nga kaya tag-uniform, tagbalin ka nung mga babae. Tata, mandatory da, nga kailangan nga ag uniform, takulay pink pa nga may uniform, the combination of white. So, adapay pa kurpa-kurpata na. So, ako na, inyalaki din, mandatory ka nun, nag-uniform kami. So nga tata, nag-uniform, nagsapatos ti black shoes, akit kastan, anak ka na magna. Siyempre garo ko madiwa na sanay. Nga puro amin naka-jogger, naka-white t-shirt, tata, ore kami na nagkasati mamadami ti bimamangarod di tanay. Na, at namok palasang, kunani. Ngam tatagarod ka na magnamag kakastamo, hindi naman amo ti magdan.
Kung na, kayang tata, mandatory kami tita. Pinag-uniform na kami, hindi ka pa nagbabakasyonan. So, kaya't kung nga sa uwi, kabsat, narigat man nga basaon, ti sa sauti apo no kumarot urig, duling-duling tamata mo, makaturturog ka no, dagduman awan tu oras mo, kailangan pa nga agluto, kailangan pa nga agdigos, nung kailangan mandatory para ti sangwanan ni Tiapo. If you willing to change, you need that word mandatory to the Lord. Amen! Read God's word every day! Sabi anong kata? Pray every day, pray every day, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Hindi naman ako tumag ng grow. Amen. And you grow, grow, grow. Kakatawa ni brother na eh. Huwag ganyan pa. And you grow, grow, grow. Read your Bible every day, and you grow, grow, grow. Amo yung kabsat, ubingak pa lang dahi taatan tinsurusuro da kada kami. Tatan bakit ako, hana lang nag-grow. Isupay lang tamay lang ititema kayo, read your Bible every day. Nasdagdaganan ti mandatory. Anya pa niya tarami dun men, kakabsat. Ngagdingdingig, mandatory. Kunana di school attendance is a must. Kailangan nga, mapang kayo itimitan, ita importante na ito eh. Kastamat ati apo. No kasi ano, nga kunada di school, mandatory nga uniform, mandatory ba't ang read your Bible. Amen. So ada ti Bible na dito, yung physical na Bible, no application ti Bible nga ito yung matiimayo. Kakabsat, na namipintas ka nagagawa po. O awan, wala po kayo application ng Bible? Or wala kayong Bible? Hindi ba kayo nawarasan dito ti Bible? Mayroon na kayong mababain, na kayong magpapapaniti sa ngwanan. Gusto ko lang makita. Awan, sila lang, kailang. Sister Louie, wala? Ang kayong mababain, tamamin ko na booking. Okay lang, taas yung kamay. Ayan. So, lahat po tayo may Bible. Ngayon, huwag nyo nang antayin na pupunta ako, kakatok ako sa pintuan ninyo at sasabihin ko sa umaga in the 7 o'clock in the AM. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Huwag yun ang antayin. Kakatok ako doon, mangangaruling ako sa inyo, at sasabihin ko, read your Bible. Amen. Ikinakanta, ginagawan ng paraan para lang ma-insist sa kaisipan po natin na read your Bible within a mandatory in your life. Amen. Mandatory ng Diyos, gawin mo. Kumanding. Gawin natin. Amen. Tumingin kayo sa akin ng eye to eye. Nagdamag ang katakan niyo. Are you willing to change? Say yes. Yes. And yes. Yes, yes, Lord. Kung nayo pa yung mag-arod, kikantang, yes, Lord. Yes, Lord. Pero kung hindi mo rin naman gagawin, huwag ka nang mag-yes. Paasa ka lang. Amen. Gawin mo na ngayon. Magsimula ka na bukas. Bibigyan ko ng CCTV lahat ng bahay para makita ko kung sino nagbabasa ng Biblia. CCTV yun ng Diyos through discerning. Ayan. Diba? Hindi yan kayabangan. Kung kinakailangan gawin para sa Diyos. Para matuto ka at para mag-obey ka. Kasi without obedience, sa pag-read pa lang ng Bible, hindi mo magagawa ang word obedience. It's useless why you are here. Sinabi mo pa na, yes, I'm willing to change. Pero tag-yes ka lang hanggang sa puso, hindi mo ginagawa at nilalagay sa puso, it's useless. Lumabas ka na lang. Amen. Because sabi ng Diyos, it is a mandatory to read my word. Amen. Because data, iti pinaka-espesyal nga po tayo iti Diyos to listen the Holy Spirit. Because I've listened the Holy Spirit with the Word of God. And that is daily. Kung nanangarot. Haan ba't nga every other day? Hindi naman sinabi niya next week. Hindi niya sinabing next year. Amen? Every day. And I'm sure, brethren, amen, masusundan mo ang gusto ng Espiritu Santo sa buhay mo. Amen? Be sensitive to the Holy Spirit and be a good listener. Hindi lang po din po yung basa matartarusan. Awang matdaan. So, kailangan po ang reading and praying.
Tapno iti panagbasang ti sa una matartarusan mo, di ba basahang masasautig ako, kat Espiritu Santo, ipaunawa na kayong kano niya, ti kayat na nga sa uwedayay. So that you can follow the will of God. And, unti-unti na binabago ka ng Diyos. Na ang kantang yan, binabago mo ako araw-araw. Amen? Ano pa't mga kantang yan na kinakanta mo kung hindi mo sinasamuhay sa buhay mo, it's useless. Obey quickly. Obey quickly, number 3. That is the one way to follow the Holy Spirit to change your life. Obey quickly. Take action when a Spirit convicts or leads you to do good. Take action when the Spirit convicts or leads you to do good. So, ano po bang dapat natin gawin? Pag sinabi ni Pastor, magluto ka ng pansit. Isikatin na convict at pagkatang mo ti pansit at iti 200 po dita akat gumatang kan ti pansit. Hanga arus kaldo. Ang kakatawa ka man. Amen. Oh, may mga nangyari po mga tendency ganyang pagkakataon. Take action when the Spirit convicts or leads you to do good. So, na-try nyo na po ba mga kapatid? Na something na meron kayong parang naririnig na voice or yung nararamdaman nyo na hindi kayo mapakali, na parang may gustong sabihin ng Diyos, na parang nakita mo yung taong yun, sinasabi ng Espiritu Santo na lapitan mo siya. Tapos meron yung may ginagawa ka, and then biglang naipakita yung bang naalala mo yung pangalang AC. Tapos sinabi ng Diyos, yung taong yan, bigyan mo ng 500. Na-try nyo na po ba yung mga ganong tendency? Kasi na-try ko na rin po yung ganon. I'm obeying. The Spirit convicts me. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Bakit ganito nararamdaman ko? Tapos pupunta na lang doon sa isipan ko yung mga word na sabi, ibigay mo yung ganitong amount. Ibigay mo kay sister, ibigay mo kay brother. Yung ganito. Sabi nga eksakto, hanabat nga ibagay nga ini amount. No, to yung Espiritu Santo at convict, ibaga na, itad mo Jismin. Ikam iting manok kini pastor ka ng pasting. Da manok ng patiba. Itad mo sister yung way, pang-adobo naman basat pasting. Dating mabul, pansit pie. Yes, totoo po yan. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong sasabihin, ay, guni-guni ko lang, 10 mil man, guni-guni lang ka, didajay, awan dajay. Ala, tagpaging mo, pag sa green ka man, na-green ka man. Amen. Siyempre, napatakrutan ka, gasang ta 10 mil. Baga na ni Apo Diyos kanya, mitod mo dyan, ti pure heart. Kayam. Amen. Itod mo 30 mil, panggulong ko na nakayam. Conviction di Apo na jay. Kung nag-obey ka, itod mo ti 30 mil mo, sukatan na 300,000. Kaya mo. Siyempre kaya mo, pag-akong, kasano na yung mo ti after na ray jay, result na inaramit mo. Kung di mo pa alam, wala kang kabuwang-buwang, na dyan yung mga 30 mil, na mo pa mo yan, result na. Ngam, at dati pa nagduwa-duwang, nariga. Ngam, nuwas kayong pagkain, convict na kat Espiritu Santo, kat itad mo ti 30 mil, para tivan. Nga awan iti duwa-duwang, iiyawak mo. Nga para dita, kita agtaramidan iti Diyos. Triple. No kasano nga, dinamag na katatay, are you willing to change in 3 times? And yes, say yes, kunang 3 times is supli na kayong kaitiya po. The conviction of the Holy Spirit is very strong. Amen. Nang nangruna ta si kakatuwa na yung itiya po. Amo yung nagkasidod tayo lang itiya po. No kasano nga tawato, miti sports car, ito na kadagtagos, kulay white. Amen. Tawato. Iti so amin nga kayat mo itad na. Kailangan ba't kumangag-obey ka? And you need to listen carefully. What is the conviction of the Spirit to you? Amen.
Kasi mahirap po nang kinukumbit ka na kalagad makataturugan. Gismel! Apa! Na makataturugan na po, Gismel! Ay, nandi ka pa ilang kami nag-ubay ka mong makaturog kan. Hanggang alas 2, alas 3, ang kami nakariing kami po. Kami dilat ang mata po namin mga revivalist. Tuloy, di ka naman nagsusuyab kami nga na Panti-Victoria. Tata, nag-meeting kami. Amoy, makaturo-turo na niya oras nakariing ganin po na. Ay, nakaturugan, alas 3 sa aji yan ta. Kung na lang kaya datutpik ka ng tungkal di mata. Kung nakapagkinapit yun sa apaw, kaya mo sa mag-debusyon na. Hindi mo makakaturugan. Agururog ni Jimmy kinirinan. Tagaya, hindi po ako alone. Hindi po ako nag-iisa. Turag, pugi-pugi, di Pastora Milani na mo makaturog. Niisi, agkumot, agikap, ag-electric pa, ikatan na. Ay, that time, pare-parehas po kaming dilat ang mata. Alam niyo po ba, meron yung mga tendensing ganon na hindi po natin nakalain na yung time na yon kailangan po nating mag-obey na merong pinapagawa ang Diyos pero hindi natin pinapakinggan. Tuloy, anyangan, ay bang Israel? Amen. So kaya't na nga sa when, obey what the Spirit convicts you. Pag sinabi niya na tumayo ka dito, Sister Leslie, praise and worship ka. Yes, Lord! Amen? No, kunana, Brother AJ, ag-level up ka man, ag-drum ka, kunana. Yes, Lord! No, kunana, Brother King, sigaw man ito, gitara. Yes, Lord! Amen! No, mariri na ang kapsat, nga ada lagi ti potential, ada lagi ti kayat mo, nga ma-i-offer iti loob ti simbahan. Either your talents, amen? Your source of income, wala pong persahan to. Pero the conviction of the Holy Spirit. Go! Let it go! And God, siya na po ang bahala sa'yo. Kasi, eto pong obey quickly. Pag sinabi niya, gawin mo na. Pag sinabi ng Diyos, agkrusit kayo Rosales, gawin nyo na. Obey! Amen! Huwag nyo nang sabihin, madipay apo at akalgalpas mo ng paste, agwapay lang, pagpapigsa akpay lang. Pag sinabi ng Espiritu Santo at sinabi ng Diyos, go. Because the Holy Spirit leads you to do good. Acting right away when you feel that God guiding you. Amen. Without waiting or making excuses. Marami pong mga paraan or marami pong mga kaparaanan ng Diyos para ma-confirm yung conviction ng Holy Spirit sa'yo. Meron po yung mga tendency mismo sa sarili mo, paulit-ulit na hindi ka agtibag-tibayog na puso mo, hanggat hindi mo nagagawa yun, hindi ka titigilan. Amen. Sino tinakarin na regalo? Sino? Nga tuyuin mo yun. Awampay? Da. Adamot de jay ngay, after 1 week, yun pa rin at yun pa rin at yun pa rin. Pag nag-pray ka, nakikita mo yun pa rin. Nagkitong ka ulit, aji manan. Kaya't na nga saon, at nga tanagatit kaya't itiyapo, na kinukonvict kang dapat mong gawin. Because asap. So, obey quickly. Take action when the Spirit convicts you. Go. Not say, just wait. Just wait. Wait lang po. Wait. Amen? And even excuses. Obey if what Holy Spirit tell you to do. Example po ng mga quick obedience, ayun po yung sharing a message. You feel a sudden push to text an old friend, ayan. Meron po yung time na bigla mong maiisip, yung time na yung taong yun, matagal mo nang hindi nakausap, tapos biglang mapapaisip ka, sasabihin mo, ay, hindi ko manggayam. Naalala, tiksa manggayam, parang may something na parang pinaparamdam ng Diyos na kailangan niya pala ng encouragement. As eksaktong yun, kinukonvict ka ng Diyos na i-text mo siya, tawagan mo siya, dahil yun yung pagkakataon na siya ay palubog at nanghihinanan ng loob. And because that text message that comes to you, nandoon na na-lift up mo and na-encourage mo siya. Because that is the Holy Spirit convict you to do that. Amen. Apologizing.
Ito naman po ang isa pa pong quick obedience na example po natin. Bilang isang Kristiyano, apologizing for the spelling ng apologizing and the word apologizing is mahirap po ba or madaling gawin? Depende kung ayaw mo. It depends upon the situation. But apologizing, you feel wrong for an angry word. Angry word. You say sorry right away instead of waiting until later. So, ibig mong sabihin po dyan, ang apologizing po, kung feel mo na ikaw yung nagkamali, just humble yourself, say apologize to that person, na instead, andoon na ipagpabukas mo pa. Huwag mong ipagpapabukas. Kung alam mo na ikaw ang nagkamali, quick and go. And obey the conviction of the Holy Spirit and say sorry to that person. Huwag mo nang hahayaan na ipagpabukas pa. Pag nagkamali ka, gawin mo na ang nararapat na sinasabi ng Espiritu Santo ng Diyos. Giving help. You see someone in need na andoon na kailangan niya ng pera. At kinonvict ka ng Espiritu Santo, sabihin niya, bigyan mo ito, bigyan mo si Sister Melanie ng 1,000. Ngayon din. Sabi ng Espiritu Santo. Ikaw naman nagmamaang-maangan ka para wala kang naririnig. Parang hindi mo na feel yung conviction ng Holy Spirit. Hindi ka titigilan ng Diyos. Alam niyo po ang pagdi-disobey, yan po ang isa sa mga napakahirap mong i-overcome obedience. Kasi alam niyo po ba, pag once na nag-disobey ka, yung disobedience na lang, kapalit po niyan 1 taon. Yes! Na-try na po yan ng warriors, revivalists. Yung pagdi-disobey lang ng isang pagkakamali at hindi po nagawa yung tamang instruction at proseso, 1 year before po nakamit at nag-resume yung plano ng Diyos. So gusto niyo po ba yun? Imbis nga kasawa ka, matinag pa ka, makaasawa pa yan, pa nag-disobey. So you need to obey the conviction of the Lord. Pag sinabi niya, gawin mo. Dahil pag sinabi, di ba ang kata niya, dahil ang katapan ng Diyos, pag sinabi niya, ay sinabi niya, subayan, di ko bibitawan. Diba? Tinatawanan na ako. Amen. Pag sinabi niya kasi. Kaya huwag mong sasabihin, sinabi ko din. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Huwag mo sasabihin yung sinabi mo. Huwag mo lang isabihin na hindi mo naririnig dahil naririnig mo nga. Kasi yun ang conviction ng Diyos. Bakit ididiinan mo pa na hindi mo naririnig? Kailangan niya na 1,000, hindi mo ibibigay. Huwag kang imot. Amen? Kasi yung 1,000 na magiging 100,000. Amen? So ngayon po, if you are willing to change, pakinggan mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Accept correction, number 4. Malapit na po tayo. Accept correction. Number 4, ito po isa sa mga kailangan po natin i-follow sa Espiritu Santo para nandoon yung makreate po sa atin a pure heart. Amen. Talagang nandito pa rin po tayo sa pure heart. Pure heart. Siyempre, pure heart. Karugnagan tayo nga po, di ba? So, talaga nga, itiya po nga agbalin tayo nga pure in that ways. Accept correction. To follow the Holy Spirit, you need to accept your mistake. So, medyo may pagkakaarni na ito'y ayanti obey quickly. Follow the Spirit, you need to accept your mistake. Allow God to shape your thoughts and fix your mistakes. So, napakalinaw po ng ibig niya pong sabihin. Just accept your wrong and apologize. Ibigay mo ang nararapat at magsalita ka ng nararapat at ugma sa salita ng Diyos at hindi ito discouragement, kundi magiging encouragement ka sa lahat ng tao. Fix your mistakes. Kung kinakailangan ayusin mo na, ayusin mo na. Hindi mo po pwede pang i-unbox yan. Kailangan mo nang i-box yung lahat ng mga mistakes mo at gawin mong unbox for the positive ways. Listening when someone shows you a mistake.
So, kailangan po na itong accept correction, kailangan po na marunong kang makinig. Hindi po pwedeng ikaw na lang ang pinapakinggan, mali ka na nga, ano mo pa rin, ipipilit mo. Kailangan makinig ka rin. Kailangan na makita mo rin ang pagkakamali mo. Kailangan i-accept mo kung ano yung correction sa buhay mo. Dahil lahat po tayo minsan hindi po natin alam minsan yung mali natin sa sarili natin. Akala mo tama ka pa pero hindi na pala. Amen. Akala mo tama pa yung ginagawa mo pero hindi na pala. So, nandyan yung mga kapatiran. Nandyan surrounded sa'yo. Sasabihin, ay na, brother, madidata magkaminar aramido mo. Hango usto. So, we need to, kailangan po natin makinig din. Listen. Keeping your pride down. So, sa accept correction, kailangan po nating ibaba, dajay, pride. Amen. Kailangan na po nating ibabayaan at itaas ang humility. Accept correction, changing your actions to grow better. So, pag inaccept mo yung correction sa'yo, inaccept mo yung pagkakamali mo, diyan na rin na i-change ka ng Diyos. Sabi mo kanina, ang tanong niya, are you willing to change? Your answer 3 times yes. So, are you willing to accept the correction in your life? Are you willing? Are you willing? Yes. Alam nyo, panag-yasyo, haan nga siya, nutigat itiyap. Isunat ay makadindingig kada kayo. No kasano ako na mandatory, isasauna, nga agreed ka, isasauna everyday. Ganyan din po ang gawin nyo every time that you na-commit and mistake, you need to accept the correction and you need to listen somebody to say that is wrong. And always down your pride. Andoon na itaas mo ang humility sa buhay mo. Changing your actions to grow better. So nandoon ang maiiba ang buhay mo ng dahil sa Kanya. Sa pagtuturo niya sa'yo to accept the correction. Accept that you are wrong instead arguing someone to say that you are right. Yes? Tama po yun. Imbis nga ako na, tapos tuwak mo, agason ka pailaan, mali ka lagarudan. Amen? Rason ng pailaan, mali ka lagarudan. Don't push the negative, but stay humble and accept the mistake. Accept correction. Example of accepting correction, meron pa po. Minsan po sa ating work, ayan, di ba meron po mga nag-work po dito? Ayan, may mga nag-work po sa atin dito. Minsan po, mayroon po yung mga errors na mga reports, errors na nangyari dun sa store. Imbis na mabusog ka, ibagang paikit, thank you sir, thank you ma'am. I will fix those parts and double check in the papers. So, ibig sabihin po nun, yung pagsagot mong yon, mayroong pagpapakumbaba, mayroong kang pagpapasako doon sa mas nakakataas sa'yo. Accepting correction. Dahil kung saan ka kinokorek, doon ka lalong natututo. Amen! Ang correction ng Diyos, doon po tayo natututo The more na kinokorek ka ng Diyos, the more na nagiging deeper ka sa Kanya, the more na lumalapit ka sa Kanya, the more na nagiging close ka sa Kanya, the more na mas lalo ka pa nagsusumbong sa Kanya. Bakit? Because you are open to the Lord. You're accepting or the correction of your life. Na-accept mo ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi dapat na kailangang mag-exist sa buhay mo. So, this is the time to accept all that. At home, example din po yan. Sa family members, andoon na ikaw yung palaging naituturo na mali. Ikaw laging nakikita. Amen? Ikaw ang laging mata nila. Kasi si ganito, ikaw kasi lagi kang ganyan. Pura na lang ako! Ako na lang bang bida? Amen? Siya na lang, ako na lang nakikita. Pero, alam nyo, huwag iisipin nang dahil ikaw ang bida sa miyembro. Huwag kang mainis o isipin ang negatibo, kundi bakit? Gusto nila na mabago ka. Na yung mga bagay-bagay na yung katamaran mo,
yung mga lifestyle mo na hindi dapat at hindi ugma bilang isang Kristiyano, ginagawa nila yan because din lang sa kabutihan mo. Ganyan ang Ama natin sa taas. Kung papaano ang Ama natin dito sa lupa, ginagawa ang lahat-lahat para ma-change ka, mabago ka at maging maganda ang buhay mo in the future. Ganun po ang Diyos. Now, without arguing or making excuses or other murmurings, sasabihin mo, pagod na nga ako nagluto, ako na naglinis, ako ang naglaba, ako ang sa umaga, ako sa tanghali, maging sa gabi. Amen? Kahit ikaw pa lahat, your word is not in vain. Alam ng Diyos kung papaano ang sakripisyo at lahat ng mga correction mo, correction ng Ama natin dito, ng Ina natin, ganoon din po ang correction ng Diyos dahil alam nila kung ano ang mas nakakabuti sa lahat. Ito po, last po, ito po ang steps kung papaano na mai-correct po natin ang ating sarili. Kailangan mong matutunan ang salitang pause. Pause. Stop yourself from talking back right away. Stop yourself from talking back right away. Ano yun? Ibaunda ka. Pusin mo. Tapos yung matanan niya nga ibabaon mo. Agsungit-sungit ta. Tapos niya. Kami mo siya. Kami. Kami ka. Wait. Amen. Pause. Inhale. Exhale. Isipin mo. Ginagawa nila yan sa'yo dahil yan ang tama. Listen. So, ito po ay parang pinaka-conclusion. Matuto kang makinig. Hear the other person out, find the truth in their words. So, matuto po tayong makinig. Thank them. Ito rin po yung correction ng ating mga sarili. Matuto kang magpasalamat sa kanila. Pasalamatan mo sila. Acknowledge that they are trying to help you to improve. Amen. Alam niyo po ba, magpasalamat po tayo sa mga surroundings natin minsan. Lalo nang nangunan puro Kristiyano, kapamilyang mga Kristiyano. Nga, isuda di mangkukorekin ka. Pagyamanam, isuda, apaya. Itiway nga pagpapanam, pakilon. Ngam gapu kadakwada nga aramata ni tiya po to correct you. Adaan nga makitam, iti pagpagnaam nga usto. Thank them. Pasalamatan mo sila. Amen. Kasi sila ang mga instrumento na ginagamit ng Diyos para mapuntahan mo yung tamang direksyon ng Diyos. Kasi alam nila ang salita ng Diyos, diyan naman nila ina-apply kung ang kapatiran nila ay nahuhulog na. Kailangan na gumawa sa sarili mo, mayroong paggawa. Make the actual change in your daily routine. So yung paggawang iyan, kung willing ka to change your life and turning a pure heart and God created you a pure heart, you need to accept the correction in yourself. Amen. You need to give the action na kailangan po na mabago ang lahat ng routine sa buhay mo. Na sinabi ko po kanina, yun po, yung mga babaguhin ng Diyos sa'yo. Kung noon hindi ka nagbabasa ng Biblia, tomorrow, that is the mandatory. You do that to read the Bible. Amen. And the last po, ito po ay, itong mensaheng ito mga kapatid, willingness to change is easy if you're willing to surrender. If you're willing to listen to the Holy Spirit, if you're willing to obey and accept the correction in your life. Na nandoon na ang lahat ng mga bagay na nasabi at nabanggit po ngayon, please lang po, nakaupo ka ngayon, pinapakinggan mo ang salita ng Diyos. At paglabas mo, nagmarites ka lang, nakalimutan mo na. No. Just put in your mind and heart the Word of God, because this is the very important in this service, the Word of God. God created a pure in heart, and God willing to renew your heart and to restore your heart dahil willing ka na mabago ng Diyos.
The conviction of the Holy Spirit on you. Amen. Just humbly ourselves. Just always put in your mind that ang pagbabago ng isang tao ay hindi mismo sa sarili mong pagbabago. Mababago ang isang tao dahil sa leading ng Espiritu Santo at ang Diyos na siyang magbabago sa iyo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung hindi ka magpapalid ng Espiritu Santo. In the James 4:10, nagsabi niya po kanina doon, humbly ourselves is one key to be pure in the heart. Let us stand and sing the song,